Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 241 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Muling ipinakita sa atin ang isa sa mga masugid na taga-subaybay sa livestream na isinasagawa nitong si Jinyuk noong hindi pa realidad ang larong Tower of Trials na tinatawag pa nga ang sarili bilang si Horned Owl. Ayon pa nga sa kwento na isang araw itong viewer na palaging humihiling sa binata na subukan ang mga kakaibang klase ng pagkain habang nagsasagawa ng kanyang pagla-livestream kapalit ng pagdodonate nito ng pera. Kaya't batay dito ay masasabi nga raw nitong binata na ang pagiging curious niya sa iba't ibang pagkain sa tore ay nagmula dito sa nasabi niyang taga-subaybay. Gayon din hindi nga niya labis inaasahan na ang nasabing individual ay kaniyang masisilayan sa kaniya mismong harapan. Paglalahad pa nga nito na may isang bagay nga lamang daw siyang hinahangad at ito ay ang makasama siya sa pagsasagawa ng raid. Alam nga daw niyang pinaplano na nitong binata na tahakin ang ika-23 palapag ng tore kung saan matatagpuan ang tinatawag na Sun Spring Water upang matulungan etong mga Ragnarok divinities na muling buhayin etong si Yggdrasil. Pasimple naman siyang natanong nitong ating pangunahing tauhan na kung tatanggihan nga daw ba niya ang kanyang kahilingan ay ano ang mangyayari. Agad naman siyang tinugon nitong individual na nagtatago sa maskara na huwag nga daw mag-alala itong binata sapagkat hindi niya estilo ang persayin ang iba para sa kanyang nais na mangyari. Subalit pakatatandaan nga raw nitong si Jinyuk na kung kaniyang tatanggihan ang nasabing kahilingan ay tuluyang mawawala ng araw ng pagkakataon etong binata na madiskubre ang isang sikretong itinatago tungkol sa Tower of Trials na sadyang pumukaw sa atensyon nitong ating pangunahing tauhan. Dagdag pa nga nito na sa kanilang isasagawang misyon ay hindi pwedeng magdala ng sino mang kaibigan o kasamahan etong si Jinyuk sapagkat walang sino man ang maaaring makatuklas sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, maliban na lamang sa isang partikular na individual. At ito nga ay walang iba kundi ang dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan, na kasalukuyang kaharap na nga nila. Matapos nito ay ating makikitang sama-sama silang tatlo na pumasok na sa loob nitong ika-23 palapag ng tore. Sadyang kakaiba nga ang kasiyahan nitong si Jinyuk, habang taliwas naman kay Chun Yusong na agarang pasimpleng binigyan ng matalim niyang siko etong braso ng binata at seryosong nagtanong kung sino etong individual na kanilang kasakasama, gayon din bakit ito nakasuot ng pamilyar na klase ng maskara. Pabulong namang nawikan nitong si Jinyuk na kung maaari ay umasta etong kanyang stalker na magkasundo silang dalawa at kanya na lamang di umano ipapaliwanag ang lahat mamaya. Gayon din, nagbigay nga siya ng isang babala na mag-iingat siya sapagkat hindi pa niya tukoy kung ang nasabing individual ay talagang kanilang kaalyansa o hindi, na ikinabiglang marinig nitong si Chun Yusong. Binigyang din pa nga nitong si Jinyuk na itong individual na kanilang kasakasama ay isa sa mga nilalang na hindi pa nila magagawang matalo kahit na magkasama pa silang gumawa ng pagsalakay laban dito. Nagpatuloy nga sila sa kanilang paglalakbay at etong ang dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan ay mabilis namang naunawaan ang lahat. Hindi nga ito makapaniwala na ang ganong klaseng pahayag ay lalabas sa bibig nitong kinamumuhian niyang lalaki. Gayon din, batay nga raw sa naging payag nito ay mukhang hindi isang totoong tao etong kanilang kasakasama. Ang kaniyang malalim na pagninilay-nilay ay hindi nga nakaligtas sa mapanuring pag-oobserba nitong individual na nakamaskara at malapitan siyang tinitignan. Agarang nagpayag naman etong si Chun Yusong na hindi niya gusto ang ginagawa nitong kanilang kasamahan habang eto namang si Jinyuk ay kinuha ang kanilang atensyon sapagkat narating na nga daw nila ang lokasyon na kanilang pinakapakay na tinatawag na Valley of Eternity. Hindi nga makapaniwala etong kanyang dakilang stalker na dadalhin sila nito sa nasabing lokasyon at batay sa naging reaksyon nito ay tila ba masasabing pamilyar na din siya sa kung ano ang mayroon dito sa naturang lokasyon. Ipinaliwanag nga nitong binata na naroroon sila sapagkat kinakailangan nila ang susi na magdadala patungo sa labyrinth ng Sun Spring Water na mas lalo nga nitong ikinagalit dahil hindi man lamang siya binigyan nitong si Jinyuk ng anumang sapat na oras upang maihanda ang kaniyang mga kakailanganin. Matapos noon, ay bigla na lamang nagkaroon ng kakaibang pagkilos ang katubigan mula sa ibaba nilang bahagi. At mula dito ay lumitaw ang isang dambuhalang halimaw na tinatawag na Undying Ironclad Octopus na kinakailangan nga nilang talunin. Ang masilayan nga itong nasabing halimaw ay literal na mas lalong nagpakulo sa tambucho nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan habang siya ay natatawa na lamang at habang kapwa silang dalawa ay agaran ng kumilos upang sagupain etong kakaibang octopus ay mas minabuti namang lumayo nitong individual nilang kasakasama at masaya pang nasambit na ang mapanood ng harapan at live ang pakikipaglabang ginagawa ni na Jinyuk ay dihamak na mas kapanapanabik
kumpara sa harapan ng isang screen monitor. Pagkatapos ay inilipat ang kwento kung saan ay pinakita sa atin ang isang lugar na tinatawag na Eminence Cathedral sa labas nitong tore at ating masisilayang magkasama sa ngayon etong sina Alice at Cassie na masaya pang ang inilalahad na natutuwa siyang muling isasagawa etong bagay na kinakailangan niyang gawin. Lumuhod nga siya, kasabay na binalot ng nakakasilaw na liwanag, dulot ng tinatawag na divinity possession na kaniya namang tinanggap. Pasimple namang pahayag nitong vampirang si Alice na wala daw talaga sana siyang planong magsagawa ng ganitong klase ng pakikipag-ugnayan kung hindi lamang dahil sa kahilingan nitong si Jinyuk. Habang etong ang si Cassie ay nagsimula ng kumilos ng kakaiba at agad na binati etong si Alice. Maging sa pisikal nitong kaanyuan ay nagsimula na ring magmanifesto etong divine being na sumapi sa kaniya at nagpakilala bilang ang arkanghel na si Gabriel mula sa Eden. Masisilayan naman nating agad nagpakita ng pagiging allergy etong si Alice sa holy power ng mga arkanghel at mas minabuting umpisahan ng pag-usapan ang kanilang orihinal na layunin. Makikita nga nating tila ba isang bata etong si Gabriel habang pinagmamasdan ang klase ng mga tanawin na matatagpuan sa labas ng tore at hindi maiwasang humanga sa kakayahan ng mga taong lumikha ng mga bagay-bagay. Maging sa mga pagkaing naroroon ay hindi nga nito maitago ang kanyang kuryosidad at hinahangad na matikman ang lahat ng mga naroroon, habang etong si Alice naman ay mapupunang walang panahon para sa ganitong klase ng mga bagay. Tuwang-tuwa nga din etong si Gabriel nung nasa kanilang harapan etong bantog di umano na tinatawag na mint chocolate at hindi na maikubli ang pagnanais na lasapin ang sarap ng lasa mayroon ito. Habang do'y nauunawaan na nitong si Alice kung ano ang pakiramdam nitong si Jinyuk sa tuwing ganoon siya sa nakaraan. Ngunit bago man tuluyang matikmaan nitong arkanghel ang naturang pagkain ay hinangad na nga nitong babaeng vampira na kanila nang isagawa ang kanilang pakay at seryosong iniabot ang isang sobre na naglalaman di umano ng mga clue hinggil sa impormasyong nais ipabatid sa kanila nitong si Jinyuk na may kinalaman sa Necronomicon. Nakangitingan tinanggap ito ng arkanghel na si Gabriel at nung kanyang buksan na ang nasabing sobre ay agad na masisilayan natin ang pagkadismaya sa pagmumukha nito. Payag pa nga niya na hindi ganito ang kanyang inaasahang impormasyon na para bang isang palaisipan na kinakailangan pa nilang sagutin na tinugon naman itong si Alice na hindi niya alam ang tungkol sa bagay na iyan sapagkat tanging isang mensahero lamang siya. Kasabay noon ay muli nga niyang naalala ang naging payag para sa kanya nitong binata na tanging katiting lamang na impormasyon ang kanyang ibibigay sa mga arkanghel upang mas lalo ang mga itong maging mapagmasid at hindi gumawa ng anumang pagkilos laban sa kanya. Napabuntong hininga itong arkanghel na si Gabriel habang inilalahad na sa kasalukuyan ay mas lalong umiigting ang kagustuhan di umano ng mga kasamahan niya na pumili na ng magiging disipulo dahil sa kaguluhan at pag-aalasang nagaganap sa kanilang hanay. Gayun din binigyang diin na ang ganitong mga klase ng impormasyon ay hindi makakatulong para sa kaniya na mapigilan silang kunin etong si Teresa. Subalit hindi naman kakikitaan ng anumang pagkabahala etong si Alice sa kanyang naging pasimpleng pagbabanta. Problema na nga daw nila iyon at wala din siyang ideya kung kailan muling magbibigay ng susunod na clue etong si Jinyuk tungkol sa Necronomicon. Tiningnan nga siyang mabuti nitong si Gabriel kasabay ng paglalahad na mukhang wala na nga raw siyang ibang pagpipilian at diretsang natanong etong babaeng vampira na hindi ba't may nararamdaman siya para dito sa ating pangunahing tauhan na sadya namang hindi inaasang marinig nitong si Alice. Mabilis namang itinanggi ito ng babaeng vampira. Subalit sadya namang iginigiit itong si Gabriel na hindi siya malilinlang nitong kanyang kaharap dahil halatang-halatang araw batay sa ekspresyon ng kaniyang pagmumukha. Sa pagkakataong ito ay eto namang arkanghel ang nag-alok sa kaniya ng isang kasunduan. Aniya, kung patuloy nga raw na makakakuha ng anumang clue tungkol sa Necronomicon etong si Alice mula kay Jinyuk ay kaniyang ipagkakaloob ang tinatawag na Apple of Eternal Oath na kapag pinagsaluan di umano nilang dalawa nitong binata ay matutupad ang matagal ng pinapangarap nitong babaeng vampira. Sa madaling salita, ay isa nga itong mansanas na nagtataglay ng gayuma. Muli ngang nakangiting natanong siya nitong arkanghel kung nais nga raw ba nitong si Alice ang nasabing prutas. Napasimpleng sinagot naman niyang batay nga raw sa mga taktikang ginagamit nito ay tila ba hindi ito isang arkanghel. Pagkatapos ay muling ipinakita sa atin etong grupo ni Jinyuk na abala sa paghahanda ng kanilang makakain. At etong pugita na kanilang idinispatsa ang siyang kanilang pagsasaluan sa ngayon na ginawa niyang takoyaki. Agad nga niyang ipinatikim ito sa kanilang kasakasamang individual na masaya namang ipinahayag na napakasarap nga raw. Pakunwari pa nga nasambit nitong binata na ngayong nasimulan na nila ang misyong ito ay kinakailangan nilang tapusin na magkakasama hanggang sa dulo. Gayun din, idinagdag pa nga niya na hindi ba't mas magiging magandang araw ang kanilang samahan kung kanilang makikilala ang isa't isa. Diretsahan nga niyang natanong etong kanilang kasamahan kung anong araw ba talaga ang isang administrator.
Habang ang pahayag na iyon ay sadya namang ikinabiglang marinig sa isang tabi nitong dakilang stalker ng ating pangunahing tauhan mga master.